my beloved Boss Mike Cervera. Eto na. Si Digong, hanggang ngayon, gonggong pa rin. Pasok. Ano, ito na. Mga baril daw, mga baril, ha? Po ay nagmamay-ari ay ng mga baril ay pwede po ba natin siyang i-consider na armed and dangerous? For now, hindi pa po because wala naman pong indication before na naging makahas po si Pastor Kibuloy at wala naman po tayong na-monitor so far na siya po ay nagme-maintain po ng private arm group o private army. Pinag-aaralan pa rin ng Philippine National Police kung i-revoke ang lisensya ng mga baril ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Base kasi sa tala ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO, mayroong 19 na baril si Kibuloy na... Oy, ang dami 19 ang baril! Kita saan niya kaya ginagamit yung 19 na yun? Kaya ba ang Kibuloy nagbabanta na hindi siya papahuli ng buhay? Bakit, Kibuloy? Kapag ka ba nandiyan na ang mga magbibigay sa'yo ng warat? May warat na. Nobel yung warat niya, di ba? Alam nyo na yon? Diyan sa may Pasig. Yung kinana niya na 17 anyos. Naloko na. Hayop si Kibuloy kahit 17 anyos, no? Siguro may 16. 15 kaya. Kinabibilangan ng 18 short firearms at isang rifle. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Malilit yun siguro para sa mga bodyguard niya, no? Ha? Grabe si Kibuloy. Tuloy. Na rin aniya ng FEO kung ang kasong child abuse ay maaaring maging ground o basihan para kanselahin ang kanyang license to own and possess firearms at firearms registration. Kaugnay nito, sinabi din ng PNP na hindi pa maituturing na armed and dangerous si Kibuloy kahit na nagmamay-ari ito ng 19 na armas. Kailan pa? Dali-dalian nyo na, baka mamaya gamitin niya yung mga Ako concern lang concern lang mga boss. Concern lang mga boss. Kunin nyo na yung mga barel. Baka tigukin nyo sarili. Baka mamaya idamay niya si Digong. Di ba? Naloko na. Naloko na. Gamitin yung private army niya. Huwag yung awa. Ilalim po ng batas ang isang individual o isang grupo or association ay entitled po na magmay-ari po ng baril ng more than 15 firearms. Provided po ay ma-meet po niya yung mga qualification and requirements under Republic Act 1059 Particularly po yung siya po ay gun collector, siya po ay miyembro po ng gun club at iba pa po mga parameters and requirements na kailangan niyang comply. Nagpapatuloy ang manhunt operation ng mga pulis at iba pang law enforcement agency laban kay Kibuloy. Ito'y upang isilbi ang warrant of arrest sa mga kasong sexual at child abuse. Nako, ano-ano yon? Kapag tayo po ay nagsasagawa po ng mga police operation, these things are being considered also. But like I said before, na ang gusto natin, kaya ayaw nating magbigay po ng mga ibang specifics pagdating po doon sa mga implementation is ayaw natin na mahaluan ng anumang kakakasan or anumang gulo kung sakasakali po na iserve na po natin itong mga warrant of arrest na inisyu po laban po kay Pastor Kibuloy. We are still hoping and praying na maging mapayapa po yung pagsuko niya. Hindi nga daw mangiging payapa, madam. Gusto niya, pag ayaw niyang magpahuli ng buhay. Gusto niya, kapag hinuli, kung huhulihin niyo siya at na-corner niyo siya, abay hindi, kailangan daw siya'y mamatay. Barilin niyo agad sa ulo. Gusto niya naman yun Silahin niyo na yung mga baril na yan. Kasi baka mamaya, pagka hinuli niyo yan, magkalintikan kayo, di... Mamaya, mamatay pa yung mga natin, yung mga kaibigan nating mga kapulisan dyan sa paghuli na yan. Ito na, pasok.
Labas ng Senado, panibagong warrant of arrest ang kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Quiboloy. Mula naman yan sa Pasig Regional Trial Court. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil sa kasong qualified human trafficking, pinaaresto na rin ng Pasig City Regional Trial Court si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at 5 pang akusado. Oy, nako! Yung 5 akusado na kasama ni Quiboloy, mga kababayan, di ba? Yun din yun, yung mga kasama siguro. Nung hinuli na nakapagpiyansa, diyan sa may Davao. Ngayon, mga kababayan, lumabas na ito. Oy, Quiboloy, lumabas ka na. Lumabas na ang warrant of arrest nila. 10 ng mga kasama ni Quiboloy. Eto na! Pinakahihintay ng lahat. Naloko na. Ihanda mo na ang wet packs mo kung meron pang rarat-rat dyan, ha? Non-bailable offense ang qualified human trafficking na inihain ng DOJ prosecutors laban kay Quiboloy. Kaugnay ito ng kaso ng isang minor de edad na inabuso di umano ni Quiboloy at minaltrato ng kanyang mga co-accused. Ngayon, syempre yung mga kasama, kinakabahan na sila. Pero mo, matapos mong tirahin, Quiboloy, minaltrato nyo pa yung bata. Naloko na. So, masasanay na siguro sila. Matagal yung hearing na yan, kung ilang taon. Kung abutin ng taon yan, edi taon din silang katabi yung mga amoy pawis, yung may mga yung may mga pigsa, ganyan, di ba? Ngayon, ang mangyayari mga kababayan, yung magiging room niya, abay, hindi lang threesome, hindi lang foursome. Madami sila! Naloko na. Inihain ng DOJ prosecutors laban kay Quiboloy. Kaugnay ito ng kaso ng isang minor de edad na inabuso di umano ni Quiboloy at minaltrato ng kanyang mga co-accused. Ito ay 3 utos para sa pagpapaaresto kay Quiboloy. Kasunod yan ang arrest warrant na inilabas ng Davao City RTC para sa paglabag sa anti-child abuse law at arrest order ng Senado dahil sa pagtanggi ni Quiboloy na humarap sa mga hearing ukol sa mga pang-aabuso sa ilang miyembro ng KOJC. Kita nyo, ilang membro, yung mga membro! Almoranas ang aabutin ni Quiboloy. Naku. Kinatuwa naman ng Justice Department ang paglalabas ng panibagong warrant of arrest laban kay Quiboloy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ng mga otoridad si Quiboloy sa properties nito sa Davao City at Samal Island ayon sa PNP. Yun lang. Naloko na. Hindi pa rin natatagpuan. Saan kaya nagtatago? Nananawagan kami siya nakakakilala kay Quiboloy. Opo, ha? May maaari po siya ipag-alam nyo na sa may kinauukulan ng panagutan niya na maiharap na sa korte. Ito na yung mga co-accused, ha? Jacqueline Roy, Crescente Canada, 3 Canada ito Pauline Canada, Ingrid si Canada, and Sylvia Simanes. Yan, ito na nga, pinakita natin ito nung nakaraan. Mahirap lang tandaan, So, 3 po yung lugar na pinasyalan po nila kahapon, but unfortunately wala nga po doon at hindi natsempuhan doon si Pastor Quiboloy. May mga ibang lugar pa raw na pupuntahan ng mga otoridad na posibleng kinaroroonan ng religious leader. Meron tayong mga lugar na chinecheck po ngayon at I'm not at liberty to reveal. I hope you understand. So as not... wag nyo na i-reveal! Wag nang ganyan. Ang dami-dami yung kasama. Kaya nabubulabog halatang-halatang huhulihin nyo Diba? Wag nang ganun. Wag nyo na i-reveal. Kapag ka nahuli nyo na, yun. Saka na kayo magpa-press con. Iharap nyo. Sa mga vlogger. Ilap nyo kay Maharlika, kay Banat Bay. Quiboloy, nahuli na! Naloko na. Like I said, yung ating paghahanap po already extended beyond the Davao region po. But as to the specific areas po, I'm not at liberty to reveal it. Payo naman ng kaibigan ni Quiboloy na si Senador Ronald Bato de la Rosa, mas maiging harapin na lamang nito ang mga kaso. Available yan, kung pwede man yan na may marami mang kaso na mga non-bailable offenses, pero nung nagpa-custody sa korte yung suspect,
at maganda yung pleadings na ginawa ng abogado sa korte, ay napagbibigyan pa rin ng bail ang suspect. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Kibuloy pero dati na Wala na nga, hindi nyo na makikita. Ewan ko sa inyo. Eto yung mga akusado ha. Si Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy, yan yan na. Pauline Canada, si Crescente Canada, si Ingrid Canada, Sylvia si Manes. Yan yung mga yon. At ayon pa sa Department of Justice, Monica, walang piyansa itong kasong ito bilang paglabag sa ating anti-human trafficking law. Walang piyansa, maliwanag walang piyansa, wag nyo nang ipilit. Si Bato pinipilit pa no? Walang piyansa yan. Ipinag-utos na rin ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang pag-aresto kay Apollo Kibuloy kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Sama rin sa ipinaaresto ng korte ang 5 pang kapwa-akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Ang kaso ay paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na walang piyansa. Sa desisyon ni Judge Renelda Estacio Montesa na inilabas ngayong araw, hindi nito pinagbigyan ang motion ng kampo ng religious leader na inihain noong March 21 na ipagpaliban o suspindihin ang proceedings sa kaso. At kita nyo, meron pa silang motion. Baron si Ruel Yolanda Nastor. Wala, hindi umubra, hindi pinagbigyan. Huwag munang maglabas ng warrant of arrest. Paliwanag ng korte, ipinagbabawal ang motion sa ilalim ng Revised Guidelines for Continuous Trial of Criminal Cases. Wala din anya sa mga dahilan sa ilalim ng guidelines ang binanggit para pagbigyan ang hiling na suspindihin ang court proceedings. Dagdag pa ng korte, matapos ang pag-aaral sa kaso kasama ng supporting documents na isinumite, nakitaan ng sapat na batayan para ipaaresto si Kibuloy at iba pang akusado. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, inaasahan na nila kasama yung mga yung mga damay, yung mga malulupit sigurong tagasunod ni Kibuloy di ba? Puro babae yun. ang hindi pagbibigyan ang kanilang motion. We actually expected that in the light of the political developments happening right now. And I think my co-counsel will file a motion for reconsideration. And if denied, we'll raise the matter on certiorari. Pag-aaralan din umano nila gaya ng ginawa sa kaso sa Davao City ay maghahain sila ng motion to quash o ipawalang bisa ang kaso at warrant of arrest. Samantala, yung mga abogado ni Kibuloy, asa pa sila. Heinous crime yan, hindi pwede emotion yan. welcome naman para sa Department of Justice o DOJ ang paglalabas ng panibagong kautusan na hulihin si Kibuloy at mga kasamahan nito. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, patunay ito ng efficiency ng criminal justice system sa bansa na papanagutin ang mga individual na lumabag sa batas anuman ang kanilang kalagayan sa sosyedad o kayamanan. Oo nga, 'di ba? Hindi tulad ni Kibuloy, hindi tulad ni Duterte, kapag kakaibigan ka, liligtas ka. Patatakasin ka. Aabsueltuhin ka. Kaibigan ka, 'di ba? Naloko na. Ganyan si Kibuloy. Etong ating ngayon, etong ating gobyerno ngayon, walang sinisino. Ganun dapat. Kita nyo naman. Si Chavit Singson nahuli doon sa bus lane. Naloko na. Di ba? Pinagbigyan ba? Hindi. Di ba? Naku, hindi pwede. Naloko na. Ganun dapat. Walang sinisino para matakot ang lahat. Kaso nung panahon ni Digong, ang mga takot dyan, yung maging kritiko lang Pag naging kritiko ka ni Digong, dapat matakot ka na. Naloko na. Di ba? Sa ngayon ay maiging harapin na lamang ito dahil ilang beses na rin naghamon itong si Kibuloy na magsampa ng kaso sa korte. Kaya ayon sa DOJ, maigi nang magsalita siya, ipagtanggol ang kanyang sarili sa ating hukuman. Yaman ang ating... Correct! Oo! Pumunta ka na doon. Sabi mo, pag nasa korte na, attend ka na, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin na ma-attend. Sige na, muli, Mike Cervera po. Naku, best regard, boss Mike. Mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating
Bansya, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.